sa lahat ng mga taong nandito na tumahak sa ating talakayan, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Bueno mga mahal na taga-subaybay, ang paksa na tatalakayin natin ngayon ay patungkol po sa katanungan, at ang katanungang ito ang siyang magbibigay daan o liwanag sa inyong mga isipan upang malaman ang tunay na pananampalataya at tunay na reliyon. Sa isang katanungan lamang. At ang katanungang ito ay sumasagi lagi sa ating mga isipan. Ang katanungang ito, sino ang dapat sambahin? Malalim po. Pag nagtanong kayo ng sino ang dapat sambahin, talagang sisirin nyo ang pinakamalalim na dagat. Sino ang dapat sambahin? Bueno, bago natin tatalakayin ang paksa na yan, sa lahat ng mga taong hindi pa ako nakilala, nais ko pong magpakilala sa inyo. Ako po pala ay si Muhammad Ibrahim Alburia Duyag, laking Mindanao, dati-rati isang Kristiyano, tubong nanampalatayang Seventh-day Adventist, at nakapag-aral po ako sa Mountain View College, Valencia, Bukidnon, na kumukuha sa kursong EB Theology o pagpapastor sa Seventh-day Adventist. Ngunit ngayon, alhamdulillah, nakita nyo na ako po ay isang estudyante na sa Panar Islamic Cultural Center, at ngayon, Muslim na alhamdulillah, sa awat gabay ni Allah. Nakipagpatuloy natin ang ating paksa na sino ang dapat sambahin. Para mabigyang solusyon ang katanungan sa ating mga isipan, upang mabigyang solusyon, napakasimple lang, mga mahal na tagapakinig. Dadako tayo sa mga turo at aral ng mga propeta. Puputulin ko muna yung aking discussion. Pwede kayong mag-interject. Pwede kayong magtanong habang nagsasalita ako. Pwede kayong magtanong, mga mahal na tagapakinig, at kung sinong yung may magtanong dyan, may mga regalo tayo rito. So, para mabigyang solusyon ang paksa na ating tatalakayin na sino ang dapat sambahin, ay pupunta tayo sa mga turo at aral ng mga propeta. Una, kay propeta Adam alayhisalam. Si Adam alayhisalam na ipinagbabawal ni Allah na tagapaglikha na kumain sa bunga ng isang punong kahoy, at ito'y kinain nila, at sila ngayon ay nagkaroon ng kasalanan. At ang tanong, sino ang sinamba nung nagkasala si Propeta Adam sa kapanahunan niya? Ang nag-iisang Diyos na walang pagbabago. Sumamba sa nag-iisang Diyos na walang pagbabago. At dumako naman tayo sa kapanahunan ni Propeta Nuh alayhisalam. Si Nuh alayhisalam, 100,000 taon nag-preach, nagdawa sa lahat ng mga tao upang sabihin na sumamba lamang sa nag-iisang Diyos na walang pagbabago. Pero ang mga taong ito, hindi nakinig kay Propeta Nuh alayhisalam. Ang kakapal ng mga mukha, nag-inuman, nagsayawan, nagkasalan, hanggang sa nilunod sila ni Allah na tagapaglikha sa tubig. Dinawahan sila ni Propeta Nuh alayhisalam na sumamba sa nag-iisang Diyos. Ngunit ayaw nila makinig. Subhanallah. At dumako naman tayo sa kapanahunan ni Propeta Abraham, ang ama ng mananampalataya. Si Propeta Abraham alayhisalam ay nagdawa nung tinanggap ang revelasyon galing kay Allah na tagapaglikha, na nagsabi, sambahin ang nag-iisang Diyos na walang pagbabago. Sambahin ang nag-iisang Diyos na walang pagbabago. At sa kapanahunan niya yon, naganap na sinabihan niya ang kanyang ama, na ama ko, sasamba lang tayo sa nag-iisang Diyos. Dahil sa kapanahunan niya, ang business ng kanyang ama ay tagagawa ng ribulto upang sambahin ang ribultong ito. At anong ginawa ng kanyang ama? Hindi siya pinakinggan. At pinalaya si
Propeta Abraham alayhi salam sa kanyang ama. At ang sabi ng mabait na anak, mabait na propeta, sabi niya, "O ama ko, ipagdasal kita kay Allah, siya ang mabait sa akin, siya ang mapagbigay sa akin." Sabi niya sa kanyang ama. At ang nangyari ngayon, may isang okasyon na naganap, napupuntahan ng lahat ng mga tao, at si Propeta Abraham inimbitahan ng kanyang pamilya upang sumama, at siya ngayon ay nagsakit-sakitan. Bakit? Bakit siya nagsakit-sakitan? Anong gagawin niya? Dahil may plano siya. So, nung nakaalis na yung mga tao kasama ang pamilya ni Propeta Abraham alayhi salam, ang nangyari, pinagwawasak niya yung mga ribultong maliliit. Pinagwawasak niya. Pak, 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 pak. Pinagwawasak niya. At ang palakol na kanyang ginamit, sinabit niya doon. Sinabit niya doon sa ribultong malaki. At nang dumating ang mga tao, ay galit na sa kanya. Galit na sa kanya. Dahil alam ng mga tao na si Propeta Abraham alayhi salam ay hindi sang-ayon sa kanilang pinagagawa na sumamba sa mga ribulto. At tinanong niya si Propeta Abraham, anong nangyari? "O Abraham, ikaw ba ang may kagagawa nito? Mga ribulto na ito nawasak." Ang nangyari, pumunta si Propeta Abraham at tiningnan ang ribulto na may sinabitan niyang palakol. At itinuro niya ang ribultong sinabitan niya ng palakol, ito ang may kagagawan upang mawasak ang mga ribultong ito. Nagalit ngayon ang mga tao. Dahil bakit? Alam ng mga tao na ang mga ribultong ito ay hindi makapagsalita, hindi makakarinig, hindi makakagalaw. At ang sabi ni Propeta Abraham, bakit nyo sinamba ang ribulto na hindi pala makakagalaw? Hindi pala makakasalita. At hinubaran nila si Propeta Abraham upang ihagis dun sa apoy. At sabi ni Propeta Abraham, "Hasbi Allah!" At ang apoy ay hindi nakasunog sa kanyang balat. Walang galos ang kanyang balat. Subhanallah. So, sa kapanahunan ni Propeta Abraham, sino ang sinamba? Ang nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. At dumako naman tayo sa kapanahunan ni Propeta Moises. Nung natanggap ni Propeta Moises ang revelasyon galing kay Allah na tagapaglikha na sinabing sumamba sa nag-iisang Diyos. At anong nangyari kay Paraon? Si Paraon ay hindi niya tinanggap. Subalit sinabi pa ni Paraon, "Ako ang Diyos." Sabi ni Paraon, "Ako ang Diyos." At nangyari, nilunod din si Paraon sa tubig at namatay. So, sa kapanahunan ni Propeta Moises, sino ang dapat sambahin? Ang nag-iisang Diyos na walang pagbabago. Now, ngayon, dadako tayo kay Propeta Jesus alayhi salam. Si Propeta Jesus, sa pananampalatayang Islam, mahal namin si Propeta Jesus bilang isang dakilang sugo ni Allah na tagapaglikha. Dahil mababasa natin yan sa Quran, chapter 5, verse 75, Surah Al-Maidah, ang Misayas, Jesus, anak ni Maria, ay hindi humigit sa isang sugo lamang. Maliwanag yan. Quran, chapter 5, verse 75, Surah Al-Maidah, si Propeta Jesus ay hindi humigit sa isang sugo lamang. At karagdagan, mababasa rin natin yan, Surah Al-Imran, Quran chapter 3, verse 55, na nagsasabi si Propeta Jesus, katotohanan, si Allah ang aking Rab. Anong Rab? Rab, Panginoon. At inyong Rab, at inyong Panginoon. Rabbi wa Rabbukum. Sabi ni Propeta Jesus alayhi salam. Katotohanan, sabi niya, ito ang matuwid na landas, kaya't sambahin siya. Sabi ni Propeta Jesus. So, sa kapanahunan ni Propeta Jesus, hindi siya nagturo na ako ang Diyos. Nagturo siya na sambahin ang nag-iisang Diyos na walang pagbabago. Subalit sa kapanahunan ngayon, sino ang sinamba ng karamihang mga tao? Si Propeta Jesus na ang sinamba. Pero ang turo at aral ni Propeta Jesus ay sumamba lamang sa nag-iisang Diyos na walang pagbabago. At mababasa rin ninyo yan sa
Quran, Surah Al-Maidah, chapter 5, verse 72, na nagsasabi sa tagaing Israel, O angkan ng Israel, sambahin si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Ang sino mang magtambal kay Allah ay tunay na ipinagbabawal ni Allah ang paraiso at ang apoy ang kanyang magiging tirahan. O, biruin mo, sa kapanahon niya, nagturo siya, nagsambahin ang nag-iisang Diyos. Hindi siya nagsabi, sambahin ako. Hindi ako Diyos. Sabi niya, hindi ako Diyos, tao ako. Kaya sambahin ang nag-iisang Diyos na walang pagbabago. At kung ayaw niyong maniwala, kung bubuksan natin ang kanilang Biblia, sabi ni Allah na tagapaglikha sa Surah Baqarah, chapter 2, verse 111, Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Kung kayo ay nagsasabi ng totoo, kayo ay magbigay ng katibayan. May katibayan silang ibinigay. 66 books sa Protestants, 73 books sa Roman Catholics. Sila pa ay nag-away-away. Ngunit ang sabi ni Propeta Jesus sa Matthew chapter 15, verse 9, nagsasabi siya, Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit? Dahil siya lamang ay isang sugo. Matthew chapter 15 verse 9, sabi niya, Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Natuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. At sino mga taong ito ang nag-utos ngayon na sambahin si Propeta Jesus? Subalit ang sinamba ay nag-utos na sambahin ang nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga mahal tagapakinig, sabi ni Propeta Jesus, sumbambal lamang sa nag-iisang Diyos na walang pagbabago. At ngayon sa kauli-uliang propetang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi sa Revelasyon, Surah Al-Ikhlas, chapter 112, verse 1 to 4, na nagsasabi, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo Muhammad, ang Allah ay nag-iisa. Allahu Samad. Allahu Samad. Lahat ng mga tao, ikaw Brad, ako, lahat ng mga taong nandito sa mundo na nilikha ni Allah ay umaasa lamang sa kanyang pagtataguyod. Lam yalid wa lam yulad. Ang Panginoong Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagkaroon ng anak at hindi ipinapanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walang maihahalin tulad sa Kanya. Walang maihahalin tulad sa Kanya. Siya ay nag-iisa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walang maihahalin tulad sa Kanya. Put into logic. Put into logic naman. Halimbawa, ako ang tagapaglikha. Nilikha ko ang klase-klaseng libro. Nilikha ko ang mga klase-klaseng mga libro. Ngayon, hindi ako pwede maging libro. Dahil ako ang tagapaglikha ng libro. Gayon din naman, ang tao. Nilikha niya lang ang tao. Ang Panginoon natin Diyos na dakila, hindi siya pwede maging tao. Hindi siya pwede maging bata na tinuli. Lucas chapter 2 verse 21. At pagdating ng ikawalong araw upang tuliin siya, mga mahal na tagapakinig, ang Panginoong Diyos ay hindi nagpakatao. Siya po ay nag-iisa, walang katulad sa Kanya.